atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa comorbidities of elderly. Di ho ba palagi kong sinasabi sa inyo na yung mga elderly ho na medyo hirap ng lumakad sa ngayon, ayusin nyo na ho ang budget ninyo para ho kayo makapagpagamot sa amin. Para ayusin ho natin ang iyong lakad at lumakas po kayo uli. Wag nyo na hong hintayin na kayo ay maging alagain or bedridden. Di ho ba kaya nagpapamilya ang tao, gustong magkaanak para may mag-aalaga sa inyo sa inyong pagtanda. But hindi ho palaging ganun, no? So kahit na ho may anak, may apo, wala hong makasisiguro na aalagaan kayo niyan pagtanda ninyo. Kaya ho yung mga todo bigay, no? Habang nagtatrabaho pa, nagpaaral ng mga apo, pamangkin, etc., no? Tapos hindi ho nagtira ng para sa kanyang sarili. Pag edad ho, kawawa, dahil yung mga pinaaral, hindi naman ho siya inalagaan. So ngayon, nung siya na ho ang may edad, kinailangan pa hong sabihin mangutang para ho sa pampagamot niya dahil wala hong natira at ginastos ho lahat sa pagpapaaral ng mga apo at pamangkin, no? At anak. Lalo na ho ngayon, iba na ho ang panahon ngayon, no? So, ang ugali ho ng mga tao ngayon, hindi na ho tulad ng sinauna na conservative. Ngayon ho, masyado na hong palasak ang buhay ng mga tao ngayon. Ang moralidad ho, wala nang moralidad, no? And ayun, ang paggalang, respeto sa mga nakatatanda halos wala na po. Kaya ho, walang ibang magsisave sa sarili ninyo kundi kayo. Lalo na ho, kung may capacity naman kayo, may pera naman ho kayo. Instead na ipambayad niyo ho sa caregiver, gastusin niyo na po sa pagpapalakas, maging fit ho kayo sa ating clinic. Narito lamang po kami para tulungan kayong lumakas uli at bumata uli. Pagka ho kasi hindi na kayo nakalakad, di ho ba? So, kasi matutumba o di na ho talaga kayang lumakad, hindi ho ba? Sino hong aabot ng pagkain ninyo? Pag iihi kayo, pupunta kayo ng CR, maliligo kayo. O hindi ho ba? Magiging alagain kayo kung kada tayo ninyo kailangan na mag-aakay sa inyo. Lalo na po kung hindi na kayo kayang akayin, bedridden na lamang po. O hindi ho ba? 24/7 kailangan ho may nakabantay sa inyo. Caregiver ho ang kailangan nyo niyan. O napakamahal ho ng caregiver ngayon. Ang 12 hours yata nasa mga 1.5. Meron ho mas mataas pa yung mga talagang professional na caregiver. So ang isang araw nyo ho 24/7. Di kung 1.5, di dalawang 1.5, 3,000 isang araw. Pang bayad lang ho yun sa caregiver. Mura na ho yung 1,000 sa 12 hours. So nakita niyo, yan ho ang reality ngayon. At hanggang kailan ho kayo magbabayad ng caregiver? Hanggang sa buhay ho kayo. Let us open our eyes, no? Mag-ipon ho ng para sa sarili, para ho sa ating pagtanda. Kami po ang clinic na ibig sabihin ay may capacity para ho palakasin kayo at pabatain kayo the natural way. No, siyempre, paggamot kayo sa amin, pati na ho yung mga comorbidities ninyo, high blood nyo, diabetes ninyo, aayusin po natin para hindi po mangyari sa inyo ang mga komplikasyon. No? Okay, ano ho ba yung mga causes ng comorbidities? So sa high blood ho, siyempre ho, aging arteries, na lulus na ho yung elasticity ng ating mga ugat over time. Kaya due to aging ho talaga hong kanaturalan ang tumataas ang BP. Kaya yung mga nagsasabi hong wala silang maintenance, nagyayabang pa walang maintenance, hindi ho normal yun. Kadalasan ho talaga normally talagang tataas ang BP ninyo. Kung sobrang baba ho ng BP ninyo, i-rule out nyo kung wala kayong walking pneumonia. Papuntang sepsis ho, bumababa ang BP. Dati mataas, ngayon mababa. Papuntang sepsis ho yan, hindi ho normal yan. Tapos nawalan kayo ng malay, hindi nyo pa dinala sa ospital, ayun ho. No? Hindi pa naman ho nakikita ang walking pneumonia sa x-ray. No? Yung doktor ho na maayos mag-auscultate, no? Yun po, maririnig po yan. So, para ho sigurado kayo,
sa akin na po o sa clinic na namin po kayo magpa-check up. At yung high salt diet, yan ho, maraming may edad, mahilig pa rin sa maalat na timpla. Kailangan ho ang timpla ninyo ano lamang po, matabang lamang o yung sakto lang ho. Huwag na kayong magdagdag ho ng mga asin or patis or toyo. At wala na hong gaanong exercise kasi, kaya tumataba. And siyempre ho, chronic stress, stress sa trabaho, sa mga anak, sa mga apo, personal problems, at ayan po, no? Kaya wag ho masyado iwas kayo sa mga matatamis. At lalo na ho kasi i-trans in the family, namamana ho kasi ang diabetes. So kung hindi ho makontrol, no, kahit nagda-diet na kayo sa sugar, pumunta na ho kayo sa amin. Magpa-diabetic shot na po kayo once a week para ho pumasok sa normal ang inyong sugar. Kung nakikita niyo kung umiinom na kayo ng gamot, naka-insulin pa, hindi pa rin ho pasok sa normal, abay magpa-shot na ho kayo kaysa ho magkaroon kayo ng komplikasyon, mabulag, maputulan ng paa, ma-dialysis, ma-heart attack. Ayun ho, napakarami hong komplikasyon. And of course, arthritis ho. So, yung wear and tear, tulad ho sa osteoarthritis, mas masakit po pag bagong gising. Pag nakakilos-kilos na, nababawasan. Yan ho, ibig sabihin ng wear and tear, as you age, no, para hong makina na uupod, nagagasgas. At kadalasan ho, ang osteoarthritis ay sa tuhod, aside from the hips. No, mas marami ho sa tuhod kasi ang binibitbit ng tuhod, buong katawan hanggang sa thigh. So, dala nyo ho yung hip bone. While pag hip bone ho, ang dala nyo lang ho yung katawan ninyo above the hips. So, nauupod na ho ang mga cartilage, yung mga tendons, ligaments, buto. Ayan ho, ang laki ng pag-asa niyan sa ating clinic, sa power drip, sa collagen, amino acid, at PRP. Ayan ho, tutubo pong muli yung mga gasgas at upod, no? Para na ho kayong nag-stem cell, but hindi ho siya stem cell. But the benefit is almost the same with stem cell. Mas wala nga ho itong mas wala ho itong allergy or side effect no? At bawal ho mag-jogging at tumalon ang may osteoarthritis. At bibiyakin nyo po ang tuhod nyo niyan sa ginagawa ninyo, no? Huwag ho yung nakarinig kayo sa radyo o sa TV na mag-exercise, bigla ho kayong nag-exercise, nag-jogging, hindi naman ho kayo sanay mag-jogging. Eto ho, kinaumagahan, biak ho yung makeup ninyo, orthopedic ho kayo. No? Hindi ho kasi sinasabi ng mga nag-e-encourage na mag-exercise na kailangan ho low impact lamang sa elderly. Basta may edad na ho kayo, hindi na ho kayo pwede sa high impact exercises. High impact ho ang pag-jogging kasi tumatalon kayo. So kailangan ho low impact exercises lamang, tulad ho ng brisk walking, stretching, yan na lamang ho ang gawin ninyo, no? Yung para hong exercise ng grade 1, no? Ayan ho, yung tinataas ang kamay, sa taas, sa sides, enough na ho yan para yung joints ninyo ay hindi ho kalawangin, no? And of course, sakit sa puso. Siyempre ho, as you age, nagkakaroon ho ng cholesterol build-up sa arteries, no? At ayun ho, resulting into what, no? High blood. At siyempre ho, kung smoking yan, ang dami na hong nicotine na nag-build up sa ugat ninyo. Just imagine ho, kung isang kaha kayo sa isang araw, at 21 na stick sa isang araw, no? You could just imagine gaano karaming dirt ho ang nasa baga ninyo at nasa ugat ninyo. Kung nakakita na ho kayo ng inotopsy ng taong may emphysema at chain smoker, ay baka hindi na kayo humawak ng sigarilyo uli. Kasi ho, matigas na yung lungs, tapos itim na ho, hindi na ho kulay reddish brown, no? Itim, no? Na pagkatigas-tigas, kaya hindi na po siya masyadong nai-inflate, kaya ho may emphysema. And of course, ang mga high cholesterol ho, ayan, pag nag-iedad na, kailangan ho yaang ayusin
At yan ho ang traitor sa stroke and heart attack. So, siyempre ho, pananggal lang dyan is uminom ng blood thinner like aspirin and clopidogrel and also inom ng anti-cholesterol. Ito hong mga statins. But, ang ho, pagka ho kayo naka-blood thinner, aspirin or clopidogrel, ay ano po, no? Kailangan pong ingatan ninyong huwag kayong mabagsak at huwag ho maumpong ang ulo ninyo. Because pag naka-blood thinner ho kayo, prone ho kayo sa hemorrhagic stroke. Ibig sabihin, madali ho kayong magdugo. Halimbawa ho, may car accident, kayo yung naka-blood thinner, yung iba hindi naman. Ang una hong, pare-pareho hong nabagok yung ulo, ang una hong magdurugo ang brain, yung naka-blood thinner. Tandaan niyo po yan. No? Hindi ho yan sinasabi ng ibang doktor. But take good care pagka naka-blood thinner kayo na ang ulo ho ninyo hindi ho mababagok. No? Siyempre ho, wala namang kusang magbabagok ng ulo, but yun ho mga accidentally. Ingat po. No? And ayan, isa ho sa yung dementia ho at Alzheimer's. No? So, nagkakaroon ho talaga tayo ng brain changes kapag taho may edad na, no? Ayan ho, kaya ingatan ho ang ating brain, no? Osteoporosis, ayan ho, pag ano na po, menopause na ang babae at kalalakihan. Now, sa babae ho, no, pag menopause na, meron ho tayong NHRT. Ibig sabihin, natural hormonal replacement. Ipapahid nyo lang po ito sa skin ninyo, no? And pati ho yung mga lalakad kayo, mamamasyal, hindi na ho kayo excited. Plus, mahina na ho kayo. Unlike nung may menstrual period pa ho kayo, on the go kayo lagi. No? Kumbaga, ang pinakagasolina nyo sa katawan is your estrogen. Pati ho emotional, napakalaking factor. So, yung mga menopause ho, kung gusto nyong mabuhay uli. Kasi ho, ang menopause na para na hong buhay na patay yan eh, no? Di na ho yan na-excite. Kung gusto nyo ho mabuhay uli, umili ho kayo ng natural HRT natin. Natural na hormonal replacement therapy. Yung synthetic po kasi bad, no? Kasi yung risk ng cancer tumataas. Sa natural po, hindi. Galing lamang ho ito sa plants. But very effective po siya. At meron din hong panlalaki nito. Ganun din po, ipinapahid din po. Although sa men, mas ano ho kasi yung andropause, no? 60 years old and above po kasi nag-andropause ang kalalakihan, while ang babae ho kasi from 48 to 55, bihira na nga ho yung 55, usually 52, 53, menopause na ho ang babae. So, yung sa men ho, na natural HRT ho, ay pati ho sa prostate ay maganda. At saka ho na-improve pati yung erectile dysfunction, no? Yung mga kalalakihan ho, hindi umaamin na meron sila niyan dahil parang sa kanila doon nakasalala yung kanilang pagkalalaki. Hindi po, no? Mai-improve po yan pati sperm count niyo and sperm quality, no? At kakulan na rin ho sa calcium, no? So, ang calcium ho, pag umiinom kayo ng natural na kape, iniihi niyo ho ang calcium. Hinahatak ho yan ng caffeine. So, lalabas ang calcium ninyo sa ihi. Kanaturalan ho yan pag uminom kayo ng something with caffeine, which is, hindi ho, so lalambot ho ang buto, makukuba, mag-osteoporosis. Hindi ho yan mangyayari sa Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Why? Halos wala na hong caffeine dahilan ho sa dami ng nutrition na overpower na ho yung caffeine. Same sakit nila na improve at testimonya ng kapwa-tao, no? Para ho makatulong tayo sa kapwa. And wake up